Sinend ko yung question na to kanina eh. Ulitin ko. Can you share a moment when your faith was tested and what helped you stay strong? Or what did you learn from it? No? Kumbaga, binigay mo yung tiwala mo sa Diyos, pero nasubukan yung tiwala na binigay mo, no? Your faith was tested, no? Pero hindi ka bumitaw, no? Naniwala ka pa din. So, bakit hindi ka bumitaw? Bakit tumuloy ka pa din? At ano yung natutunan mo sa experience na to? Sino pwede mag-share? Meron ka, Ice? Dahil matagal kang nawala. Na-miss ka namin. Yung ganyan ko kasi ano eh, hindi ko alam kung ano na ako eh, calloused, wag naman, no, wag naman calloused sa problems. Pero, um, parang ano siya, everyday tests, pero maliliit lang. Parang Mhm. okay na sa akin yun kasi ayoko parang kay GP, ang lalaki agad. Di ba? So, yung maliliit lang tapos siguro, sabi ni Lord, ito lang kasi yung kaya ko eh. Kaya maliliit lang yung binibigay niya sa akin ng mga tests na. Yeah. And no, ang ano is, uh, yung mga, parang ito, yung recent, sabay-sabay kasi. Mm. So, biglang meron sa bahay, biglang meron sa work, tapos biglang meron sa Mm. si Judge. So, yung yung mga gano'n is um sabi nga dun nung yung mga ano 'no, lagi ko naririnig kay Pastor Peter yun eh, na do you know how you are refined by Mm. God, um, who likes problems, 'di ba lagi niya tinatanong, sino may gusto ng problems? We are refined by God through problems. Yun, I Yes, think yes, that's one yes. of the ideas that ano yun, that makes me stay strong. And I'm lagi even if there are problems, siguro lucky ako na I can talk to God. It's ano eh. Yes, Oo, yes. talking to God is naisip ko nga bakit ba 40 years old lang ako nakipag-usap kay Lord. Yan, talking to God. That's what makes us strong eh, talking to God. Parang Ganda, nung ganda. isang beses ang laki nung parang meron akong babayaran eh. Yung mga ganong kwento, naririnig ko lang yun eh. Pero nagulat ako talaga nung biglang may pumasok na pera na sakto yung amount. Ang Mm, galing. mm, So, mm. yun. Yung mga Sabi mo, ganon. sabi mo, Yung, ano sabi ni Pastor Peter na nire-refine tayo sa problem na ginagamit ni God yung yes. problems to refine us. Mm-mm. Ano yung particularly na nire-refine ni God sa atin? Ano Ah, yung sabi mo yung yung, testing nire-refine tayo. So yes, yes, yes. ano yung nire-refine ni God sa atin? Ang pagkakaalala ko dyan sa preaching na yan is parang silver eh. So, yung Mm. silver is um, hanggat hindi siya malalaman daw nung naghihinang ng silver na pure na yung silver if Yung it reflection. reflects na Yes. nagre-reflect na Ganda, siya. So, ganda. so Ganda. yung character natin yung nire-refine hanggang Tama, maging tama. kamukha tayo hanggang maging if we reflect Ganda. Jesus, yun. Christ-likeness. Ganda, ganda. Yes, no? Christ-likeness. So that we become more and more like Christ, no? Ganda. Yes. Ang hirap naman nun, pero wow naman, di ba? Pero yun talaga yung ano, no? Yun talaga yung direction nating lahat na after natin ma-experience yung salvation, yun na yung, doon na nakatingin si God, no? To make us more Mm-mm. and more like Christ. Ganda. Ang Yes, ganda yes. nung, ano mo, nung illustration na yung silver. Mm-mm. Yun. Yes, yes. Thank you, Mm. Ice. Okay. Sino pa? Sila, sino? Ipe, Carl, Mark, Joseph. Sige, Pops. Um, sa amin, ano, before, before pa to maging, before pa kami maging Christian, yung sa IVF, Mm. kasi yung first daughter namin, di ba, IVF yun. Yes. Um, yung, kasi yung notion sa akin na,
yung procedure ng IVF is parang almost foolproof. Mm. Kasi isipin mo kamay na ng tao yung gagalaw doon. So parang, ano niya, parang given na yun, di ba? Parang gano'n yung Yes. dating sa akin. Para hindi na Tapos, magmimintis yun. tas as we went along sa procedure, parang nakita ko doon yung, parang kasi nag-start kami from nag-collect ng nakapag-harvest ng 5 eggs na pwede ma-fertilize. Pinatest namin yung 5 eggs. Dalawa lang yung pinaka-mature to develop. Tapos nung nag-develop yung pinatest namin, yung dun sa dalawa, isa lang yung viable na, yung isa parang may genetic defect. So baka pag in-implant yun, maapektuhan pa yung healthy one, mag-lead Mm. sa spontaneous abortion for both. So parang from 5, naging dalawa, tapos naging isa na lang yung ilalagay. So Kinabahan ka parang na. yung certainty mo parang nawawala na. Parang nakita ko din yung, Hindi pala sure, no? hindi pala sure. Tapos parang in terms of sa mga ganyan pala, yung kamay pa rin talaga ni God yung God, si God pa nag-work. rin. If it will grant you or not, parang nakita ko na kamay pa rin talaga ni God. Na parang, oo, nandun yung intervention ng tao. Pero, kung gusto niyang ituloy yan or hindi, kamay pa rin pala, hawak pa rin pala talaga ni Lord. Na parang sobrang naging, somehow parang epiphany yan sa akin. Wow, ganun pala yun. Na parang wala ka talaga masasay in terms of creation. Kasi siya So yun eh. Siya after ang creator eh. after mo ma-experience 'yon, anong may nag-grow ba sa'yo? May Tiwala. Tiwala. Sobrang tiwala, tiwala. no? Yung faith, no? Yung faith. Hanggang ngayon, sa ngayon, ang naging, ang, tag dito, challenge na inaano sa akin is yung finances namin lagi. Kasi, Yeah. ano, since home business na kami, Iba nag-rely na kami pag sa hindi kayo vendor. salary based, no? Iba ang Oo, sobra, correct. sobra. Tapos Oo. makikita mo yung cycle na parang yung sinabi na is na last minute may ibibigay, Yeah. may provide sa iyo. Na parang ang problema ko naman, ang nakita ko naman lately, na parang since alam ko na built na sa akin yung tiwala na gano'n, oh, God will provide. Na parang sobrang naging kampante ako na God will provide, na hindi ko naman na dinadaan sa prayer. Yeah. So kasi parang alam ko naman eh, so parang hindi mo na ipagdadasal. Pero so parang feeling Dapat. ko yun yung kailangang i-build sa Yeah, akin. dapat Parang yun yung pinagdadasal gusto mo pa i-build rin. sa akin eh. Ganun, parang alam ko may Yes. tiwala ka, pero magdasal ka naman. Yeah. Tama, tama. Alam mo rin, Pops, yan din ang natutunan ko eh. Kung all-knowing si God, di ko na kailangan dasal. Pero hindi pala. Kasi si Jesus nagdadasal eh. Di ba? Ah, Eh, God na true, siya eh, di ba? true. So, ibig sabihin, more than the prayer you're asking, nakatingin si God sa character mo. At Mm, mabibuild lang yon through prayer. No, yeah. through prayer. Kasi may malalim na reason yan eh. Pero siguro in the future, we can discuss. Pero, ang bottom line, yung faith natin is being tested. No? Sabi nga ni Ice, ang ganda, no? So that, ano, no, yung image ni Christ, ano, no, unti-unting lumalabas sa atin, no? So, importante kay God yung faith. Importante sobra kay God yung faith. So, let's talk about faith. Ano ba yung faith? Sabi sa Hebrews, no? Faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. No? Confident ka sa promise ni God sa'yo kahit wala ka namang pinangahawakan. No? Ang proof mo lang yung sinabi niya. No? Kabaligtaran to sa nakasanayan natin sa mundo na proof muna, then I will believe, 'di ba? For God, believe, then you will see. For example, sabi ng Bible, pag inamin mo sa sarili mo na makasalanan ka at kailangan mo ng Savior, tas you surrendered your life to Jesus, you will have eternal life. Sabi ng yun ang promise sa Bible, no? Pero ngayon, anong proof mo? No? Di mo ba natanong na paano kung namatay ka tapos hindi pala totoo yun? Diba? Paano kung nag-serve ka sa kanya, nag-D-group ka, nag-share ka ng truth about Jesus, tapos in the end, hindi pala totoo yung eternal life na yun, di ba? Sila Paul, yung mga apostles, di ba? Naging martyr sila, namatay sila for their faith para kay Jesus. Paano kung hindi pala totoo yun? Anong proof nila? Diba? Tulad natin, bakit ka sumusunod? May proof ka ba? Pinakita ba ni God yung heaven sa'yo? Yung itsura ng heaven and the new earth? Wala eh, walang ganun eh. Pero naniniwala ka pa din, no? At ang pinangahawakan mo lang yung written promise niya sa scripture. Sinabi niya eh. Sinabi niya eh, no?
Ang tawag ng Bible sa proseso na yon is faith. Wala kang nakita. Ang assurance mo lang is His Word. Naniwala ka. At importante sa Diyos na maniwala ka. Sabi sa Hebrews, no? And without faith, it is impossible to please God, no? Yung good works alone will never please God. Kahit gumawa ka na mabuti sa ibang tao, no? Kahit iahon mo sa kahirapan ng buong mundo, this alone will never please God. What pleases God is your faith. And the product of your faith is good works. Magsisimula siya sa faith. The product of your faith is a changed life. Yung nga sabi ni Ice, yung image mo nagbabago. The product of your faith is righteousness. In short, kung ano ang buhay mo ngayon, yan ang reflection ng faith mo sa Diyos. Nakita mo, no? Sobrang connected yung character mo ngayon sa faith mo. Kung tinigil mo ang isang maling bagay sa buhay mo kasi naniniwala ka na ang tunay na joy ay nasa Diyos, no? At wala siya hindi kaya ibigay ng mundo sa iyo yung joy na yon. Sabi ng Bible, it pleases God. Natutuwa ang Diyos sa mga ganun, no? Naniwala ka kahit hindi mo naman ito nakita, di ba? Kung naging faithful ka, for example, sa wife mo, sa husband mo, dahil may takot ka sa Diyos, kahit never mo naman nakita ang Diyos, pero naniniwala ka at nakikita niya ang lahat, tawag ng Bible dun, faith. Yun yung faith, no? Ngayon, kung kaliwat kanan yung problema mo, kahit ginagawa mo naman ang lahat na sinasabi ng Diyos, nagiging faithful ka sa Diyos, no? Sabi mo, wala kang habitual sin. Talagang ginagawa mo lahat. Kahit tinanggal mo lahat ng ayaw ng Diyos sa buhay mo, tapos kapalit nun, lalo ka pa naging miserable, no? Lahat ng rason para hindi ka maniwala sa Diyos, meron ka na, no? Pero lalo ka pang kumapit sa Kanya, lalo ka pang naniwala sa Kanya. Ang tawag ng Bible doon, faith. And it pleases God, no? So sana clear sa atin kung ano meaning ng faith, no? Kasi tonight, pag-aaralan natin, no? Sa Mark 5, verses 21 to 43, no? Isa to sa pinaka gusto kong story sa Bible, no? Dito makikita natin itong dalawang tao na to. Nagpakita sila ng matinding faith. No? Binigay nila kay Jesus ang buong tiwala nila. Kung bakit nila binigay, yun yung makikita natin tonight. No? So I pray na makita natin ano ba itsura ng totoong faith. Si God kasi ang gumawa ng story na to, siya ang sumulat ng story na to. So dinidescribe din niya sa atin, ano ba ang itsura ng totoong faith para kay God, no? Yung faith na unwavering faith, no? Yung faith na nagpapatuloy, yung faith na hindi humihinto, no? At pag ginawa natin to, tong faith na to that pleases God, ano yung promise sa dulo? Ano yung promise? Yung sumusunod ka kahit na wala kang nakikitang pagbabago. Kumakapit ka sa Kanya kahit hindi mo nakikita yung solusyon. Ano yung promise makikita natin sa dulo? Okay? So, let's start. Verse 21. Yan. Bro Joseph, pabasa naman. Verse 21. When Jesus had again crossed over by boat to the other side of the lake, a large crowd gathered around him while he was by the lake. A large crowd, sabi, no? Gathered around Jesus. Pinalibutan si Jesus ng maraming tao. Pag nakita natin yan sa Bible, no, ibig sabihin, pag tinignan mo itong timeline na to sa story ni Jesus, eto na sikat na siya. Marami nang nakakakilala sa kanya. Ibig sabihin, nakapagpagaling na siya, nakapagpakita na siya ng maraming miracles. Kaya ngayon, kumbaga, dinudumog na siya ng maraming tao. Sabi sa next verse, then one of the synagogue leaders named Jairus dumating daw. And when he saw Jesus, he fell at his feet. Sa verse na to, pinakilala na yung una nating character, si Jairus. No? Sino daw si Jairus? Isa siyang synagogue leader. No? Alam nyo, ang synagogue leader, iba yan sa mga Pharisees. Hindi yan katulad sa mga Sadducees. No? Iba yan. No? Sila yung mga rabbis. No? Or teachers ng scripture. Si Jesus, isa siyang rabbi, no? Nagtuturo rin. Pumapasok din si Jesus sa synagogue para magturo. Nagbabasa siya ng Isaiah, no? Sa loob ng synagogue niya ginawa yun, no? So sa panahon na to, para lang magkaroon tayo ng visuals, no? Kung ano ba tong synagogue leader. Para siyang senior pastor, para siyang si Pastor Peter, para siyang isang parish priest sa isang simbahan, no? Ibig sabihin, mataas yung position ni Jairus, no? Mayaman siya, respetado sobra to si Jairus, no? Pero dito makikita natin, sabi sa verse na to,
he fell at Jesus' feet, no? Kumbaga kahit na leader siya ng maraming tao, mamaya makikita natin na meron pa siyang mga servants, si Jairus, no? Ibig sabihin hindi siya basta-basta, no? Pero kahit na mayaman na siya, kahit na meron na siyang prestigious position, sabi napaluhod daw siya sa mga paa ni Jesus, no? Wala na siyang pakialam na sasabihin ng mga ibang tao, no? Ibig sabihin meron siyang mabigat na problema. At ano yung problema na yon? So, Mark, pabasa, ano ba yung problema ni Jairus? Bakit siya napaluhod sa paa ni Jesus? He pleaded earnestly with him, My little daughter is dying. Please come and put your hands on her so that she will be healed and live. Yun. Ano raw problema niya, Paps? Dying yung anak. Yung anak niya, no? Malapit na daw mamatay yung anak niya, no? Kaya he pleaded earnestly with Jesus, no? Because Jairus is in his desperate moment. At alam naman natin, no? That desperate times call for desperate measures, no? Na-experience ba natin yan? Yung mapunta sa ganyang situation, no? Yung grabe na yung pakiusap mo sa Diyos na, Lord, pakinggan mo naman tong prayer na to. Alam mo yun, no? Alam mong si God na lang talaga yung, kumbaga, makakatulong sa'yo, no? Ganun ba yung situation natin? Parang si Jairus? Or bumitaw na tayo sa Diyos. No? Pwede yan eh, di ba? So sobrang tindi, parang si God hindi na rin makakatulong sa sitwasyon mo, no? Pero si Jairus iba, na matindi yung faith ni Jairus, no? Sabi niya, please come and put your hands on her so that she will be healed and live. Ang tindi ng faith ni Jairus, no? Hindi niya sinabi na, Lord, pagalingin mo naman yung anak ko. Or Lord, kaya mo bang pagalingin yung anak ko? Yung may halong doubt, no? Ang sabi niya, Lord, pag nilagay mo yung kamay mo sa anak ko, sigurado ako gagaling yan, mabubuhay yan. No? Yun yung faith. Yan yung unwavering faith. Talagang sure siya, hindi siya nagda-doubt, no? Hindi niya ginawang isang option lang si Jesus sa marami niyang solution, no? Alam niyang si Jesus lang ang pwedeng gumawa nito, no? Kumbaga nilagay niya yung buong hope niya, nilagay niya yung buong trust niya kay Jesus, no? At ano yung reaksyon ni Jesus sa pakiusap niya? So Jesus went with him. Ang sarap, no? Kumbaga sabi ko nga, ito yung ano eh, ito yung fireworks moment, no? Nakiusap siya sa Lord, tapos wala nang sinabi si Jesus, no? Wala nang tinanong si Jesus sa kanya. Nung nakita ni Jesus yung faith ni Jairus, Jesus went with him. Kumbaga, he received an answered prayer. Ang sarap niya, no? Yan yung ano, yan yung hallelujah, amen moment, no? Talagang fireworks siya na parang answered prayer na, no? Parang ganon. Pero, kahit na nabigyan siya ng hope, kahit sobrang saya ng moment na yan, pansinin mo hindi pa gumagaling yung anak ni Jairus, no? Hindi naman napagaling eh. Sasamahan lang siya ni Jesus. Na ibig sabihin, may proseso. May proseso pa siyang pagdadaanan. Para kay Jairus, maglalakad pa sila ni Jesus papunta sa anak niya. Di ba? Tapos pagdating ni Jesus sa anak niya, doon pa lang pagagalingin ni Jesus, no? Yung daughter ni Jairus. May proseso pang pagdadaanan tong tao na to, no? Ang tanong ngayon, hanggang saan yung faith ni Jairus? Totoo ba na binigay niya yung buong tiwala niya kay Jesus? No? Yun ang malalaman natin mamaya, no? So ngayon, papunta na sila Jairus at si Jesus sa anak niya, no? Tandaan niyo mamamatay na yung anak ni Jairus, no? Mamamatay na. Ibig sabihin, every minute counts for Jairus, no? Feeling ko kung pwede na siguro sa isip ni Jairus, no, kung pwede ko lang buhatin si Jesus o isakay sa sports car, talagang, di ba? Para mabilis yung biyahe. Pero alam natin that when God works, He works within His timeline. Yan yung medyo, struggle ko yan, no? Kumbaga, hindi sa timing natin mag-work sa God, no? Hindi sa time natin, pero sa timeline talaga niya. No? So, ano nangyari? Ice, pabasa naman. Ano nangyari? A large crowd followed and pressed around him, and a woman was there who had been subject to bleeding for 12 years. She had suffered a great deal under the care of many doctors and had spent all she had. Yet, instead of getting better, she grew worse. Okay, thank you, Isa. So sobrang dami ng tao na nakapalibot kay Jesus.
malamang na imagine natin yung scenario na siguro nagkakatulakan na sila sa dami. Di ba? Ganun yan, di ba? Sa mga ganyang gatherings, no? Tapos sabi dito, may isang woman na may sakit daw. She's bleeding for 12 long years, no? Non-stop yan, ha? Ang hirap niya, no? 12 years. Imagine niyo gaano grabe yung suffering na pinagdadaanan niya. Sabi dito, no, parang napabayaan na raw siya ng mga doctors niya. No, naubos na lahat ng ipon niya. Pero parang na-take advantage pa siya ng mga doctors niya. So walang-wala na siya ngayon. Nagawa na niya lahat, inubos na niya lahat ng resources niya, nag-all in na siya para lang mawala yung sufferings niya, pero hindi siya napabuti. At ang malungkot, lalo pa siyang lumala, no? Na-experience ba natin yon, yung nasa loob ka ng isang sitwasyon sa mahabang panahon, puno ka ng sufferings, puno ka ng lungkot, hindi mo alam, gigising ka sa umaga, no? Nandun pa rin yung lungkot, no? After a year, nandun pa rin, walang joy, walang peace, no? Kaya ikaw ngayon, desperado ka ng sumaya. Desperado ka na mawala yung sufferings na yon. Kaya ano gagawin mo? Pupunta ka ngayon sa mga tao na tingin mo makakatulong sa'yo. Di ba? Ibibigay mo yung puso mo, yung kaluluwa mo. Kasi gusto mong mawala yung lungkot na yun eh. Di ba? Continuous pain, yung continuous bleeding. Kaya binigay mo na lahat. All in ka na. Kasi akala mo, sasaya ka doon sa sitwasyon na yun, sa tao na yun, sa buhay na yun. Only to find out, lalo ka pang lumala. No? Sabi dito, she spent all she had, yet instead of getting better, she grew worse. Sakit niya, no? Alam mo, dahil dyan, no, sa experience ng woman na yan, no, naka-experience siya ng a lot of rejection. Tinakwil siya ng society dahil sa sitwasyon niyang yan. Pero sa puso nitong babae na to, gusto lang niya talagang gumaling. Gusto niya lang gumaling, no? Kasi hirap na siya dun sa sitwasyon niya, no? Ang mali lang kasi nito, nagtiwala siya sa maling tao. Yun lang ang mali niya. Pero may nangyari sa kanya ngayon. Nung narinig niya na si Jesus dumating, nabigyan siya ng bagong pag-asa. Sabi sa next verse, when she heard about Jesus, sabi niya, she came up behind him in the crowd and touched his cloak. Bakit niya raw hinawakan yung cloak ni Jesus? Because she thought, if I just touch his clothes, I will be healed, no? Amazing faith. Ang tindi ng faith nito. No? Kahit na grabe yung pinagdadaanan niya, kahit na sinira na ng mundo yung trust niya. Di ba? Traumatic yan eh, di ba? Sunod-sunod yung failures mo, sunod-sunod yung nanakit sa'yo. Kahit na marami nang nanloko sa kanya, yung trust na binigay niya kay Jesus, buong buo. No? Hindi niya sinabi na pag nilagay ni Jesus yung kamay niya sa kanya, gagaling siya tulad ni Jairus. Hindi gano'n, mas matindi pa to. Hindi niya sinabi na pag niyakap siya ni Jesus, gagaling siya. Ano sabi nitong woman? If I just touch his clothes, I will be healed. Kumbaga, if I can just experience the smallest part of his presence, parang gano'n, no? Sinasabi niya, I will have peace, may experience ko yung freedom from all this pain, may experience ko yung joy, I will be healed. Ganong katindi yung ano, no? Ganun katindi yung faith niya, no? Meron ba tayong ganyang faith? Meron ba tayong ganyang klaseng faith? No, ganun ba yung prayer natin? O gusto mo na nating baguhin ni God yung buong buhay natin tapos sasabihin natin, I will be healed. Lord, baguhin mo muna ang sitwasyon ko, then I will experience joy. Pero itong woman na to, iba. Isa lang ang healing niya. Ano yung healing niya? Mahawakan yung robe ni Jesus. So, nung nahawakan niya, ano nangyari? Immediately, her bleeding stopped and she felt in her body that she was freed from her suffering. There's an immediate healing. The moment she touched the robe of Jesus, she was immediately healed. No? Alam mo, nung ginagawa ko to, sabi ko, malalaman mo lang talaga na Diyos ang nagpagaling sa'yo kung na-experience mo yung immediate healing. No? Nung sinurrender ko sa Diyos yung smoking addiction ko, yung nagkaroon ako ng withdrawal pero may immediate healing yung pornography, yung craving sa lust. Nung sinurrender ko yun sa Diyos, may immediate healing no? Sabi ng Bible sa John, if the Son sets you free,
you will be free indeed, no? May instant healing pag si God ang naggamot sa iyo, no? May immediate freedom, no? Kaya alam mo, if you struggle in something, no, huwag mong labanan yan sa sarili mong lakas. Huwag mong labanan sa sarili mong lakas. You have to surrender it to Jesus, no? Si Jesus yung bondage breaker, hindi tayo. Siya yung nagpapagaling, no? Siya yung nagbibigay sa iyo ng immediate healing, no? So para dito sa woman na to, free na siya from her suffering. Kandling, no? After 12 long years, wala na. Wala na yung pain. Ang sarap, no? Pero alam mo, yung sitwasyon na yan, wala nakakaalam yan. Wala nakakaalam yan. Sa isip nga ng woman, no, siya lang ang nakakaalam sa mga oras na yun. Yung nakaramdam siya, sa isip niya, siya lang ang nakakaalam. Siguro, no, bigla siyang tumabi lang sa gilid. No, wala siyang balak na tawagin si Jesus para sabihin niya. Siguro ninanamnam niya sa tabi yung pakiramdam ng healed, no? Pero ang hindi alam nitong woman na to, no? The moment she got healed, the moment she felt the power that entered her body, may naramdaman din si Jesus. Kung naramdaman ng woman na may pumasok sa kanyang power, sabi rito, no? Nung naramdaman niya may power na pumasok sa kanya, si Jesus naman iba. Ano yung naramdaman ni Jesus? Sino pwede mo? Ipe, pabasa naman Ipe. Or sinong pwede magbasa? Si Carl or Sorry, Jaja? hindi ako Sige, hindi sige. ako unmute. Sige, Nagbabasa sige. na ako. Okay, okay. Sige, Ipe. Sige. At once, Jesus realized that the power had gone out from him. She turned around in the crowd and asked, Who touched my clothes? Okay, no? Kung dun sa woman, naramdaman niyang may pumasok na power sa kanya, kay Jesus naman, naramdaman niyang may lumabas na power. Grabe, no? Grabe yung picture na to, no? Alam mo, sabi ko, tayo kasi, no, nasa physical realm tayo, no? Yun lang ang nakikita natin, yun lang ang napaperceive natin, no? Pero in the spiritual realm, may ganitong mga nangyayari. Ako mahilig kasi ako sa ganyan, eh. Yung mga Star Wars, yung mga ganun, yung mga Force, no? Sabi ko, may ganyang nangyayari in real life, no? Kaya biglang napahinto si Jesus, napalingon siya. Sabi niya, who touched my clothes, no? Gusto kong ma-imagine niyo itong scene na to, no? Tandaan niyo, no? Nagkakagulo yung mga tao. Nagkakagulo yung mga tao diyan. Sabi nga natin, no, malamang nagkakatulakan sila ngayon. Sabi sa verse kanina, the crowd pressed around him, no? Kaya ang weird ng tanong ni Jesus. Sabi ni Jesus, who touched my clothes? Parang, hello, Jesus, di ba? Lahat po nahawakan kayo, lahat, no? Kaya sabi ng mga disciples niya, verse 31, you see the people crowding against you? His disciples answered, and yet you can ask, who touched me? Siguro sabi ni Peter, no? Baka itong si James. Lord, baka si James yung umawak. Di ba parang nagkakagulo eh. Siguro si John, no? Hindi namin masabi kung sino kasi ang daming tao eh. Pero alam mo si Jesus, no? Parang hindi niya pinapansin yung mga disciples, no? Hinahanap pa din niya, sino yung humawak sa akin? Sabi sa next verse, but Jesus kept looking around to see who had done it. Then the woman, knowing what had happened to her, came and fell at his feet, trembling with fear, takot na takot. And he told him the whole truth, no? Nung napansin na ng woman yung nangyayari, na formang hinahanap siya ni Jesus kasi alam niya may power na pumasok sa kanya. Dahil biglang nawala yung sufferings niya. Tapos tumigil yung bleeding niya. No, alam niyang siya yung hinahanap ni Jesus, no. Kaya lumapit siya at umamin kay Jesus. She also fell at Jesus' feet, no. Pero pansinin niya, sabi niya, she's trembling with fear. Nanginginig siya sa takot. Question ko sa inyo ngayon, sa tingin niyo, bakit siya takot na takot? Eh napagaling naman siya. Tinatanong lang naman ni Jesus kung sino yun. Ba't siya takot na takot? Sa tingin niyo? Sinong may idea? Bakit siya takot na takot? Trembling with fear. Baka, Sige. baka hindi na siya ulit. Baka bawiin.
Baka Yung bawiin binigay niya. yung healing. Baka bawiin. Healing, yeah. Takot siya baka mawala, no? Pwede. Sino pa? Sino pang may ano? Ako bro, Sige, bro. ano kasi siya eh, ceremonially and socially unclean. Yun. So, pag ganon, Excommunicado siya eh. Sa, bawal siya. Bawal siya bawal. mapunta dyan. Wala siya humawak sa kahit kanino or makipag-mingle or Based yan saan, bro? Based yan saan? based dun sa law ng sa Old Testament, di ba? Yun. Based sa Old Testament law. Ito yung sinasabi ni Joseph, no? Sabi kasi sa Leviticus, no, sa Old Testament, when a woman has a discharge of blood for many days at a time other than her monthly period, or has a discharge that continues beyond her period. Pasok ba siya ron? 12 years. So pasok na pasok yung woman, no? Sabi niya, she will be unclean. Yung sasabi ni Joseph na ceremonially unclean, no? So according daw sa law ni Moses, considered siya as unclean. Ibig sabihin, hindi siya dapat nandyan. So anong effect ng pagiging unclean? Sabi sa next verse, etong woman daw na to, no, any bed she lies on while her discharge continues will be unclean. Nadadamay yung kama. And anything she sits on will be unclean. Nadadamay pati upuan. Anyone who touches them will be unclean. Nakakahawa yung sakit niya, no? So lahat ng madikitan niya will also be considered unclean. Alam mo, ang napipicture ko rito no, sa law na to, parang COVID. Na-experience natin yung mahawakan ka lang, di ba? Or madikit ka lang sa kahit ano, alcohol ka agad. No, yung time na ngayon, wala na eh. Pero nung time na may pandemic, di ba? Pag uwi mo, ligo ka agad. Di ba? Bawat hawak mo sa mag-alcohol ka, no? Minsan lalagay pa natin yung mga gamit natin sa UV light. Kasi takot tayong madikit sa virus. Di ba? Na-experience natin to, yung fear na to, no? Ganon din ang treatment nila sa sakit na yan. Sabi nga nila, no, during that time daw, pag daw, sabi ng mga historians, no, pag meron ka raw discharge beyond your period, no, tapos maglalakad ka sa crowded area, kailangan daw sabihin mo. Ipaulit-ulit mo. Wag mong itago, wag mong isekreto, no, para yung mga tao makaiwas sa'yo. Bakit? Bakit sila takot na takot? Kasi takot silang mahawa. Sa time ni Moses, no, seryosong offense yan, no? Kasi tandaan natin kailangan ma-preserve yung mga Jews, no? So number one, nakalaban ng preservation is virus. Kasi pag hindi sila naging hygienic, mauubos yung Israelites, mauubos yung generation niya. Parang COVID nga talaga, no? Kung hindi ka mag-iingat, lahat tataas yung cases, mauubos yung mga tao sa lugar na yun. Ganon din sila, no? Kaya itong ginawa ng woman was unlawful based sa law ni Moses. Alam mo, feeling ko nga kahit ako kung nandyan ako, magagalit ako sa babae na yan eh. Di ba? Ganun tayo, di ba? Sa COVID, ba't ka lumabas? Alam mo namang positive ka, ba't ka pupunta rito sa crowded area? Idadamay mo pa lahat. Dala mo yung anak mo, madadamay pa sa kalokohan. Di ba galit na galit tayo sa mga ganun, no? Una, bakit siya tayo galit na galit? Una, dahil hindi niya pinaalam na meron siyang gantong sakit. Di ba? Sinikreto niya eh. Pangalawa, intentionally, she touched Jesus. Bawal yun. Bakit bawal yun? Because when a sick person touches someone who is not sick, sinong mahahawa sa dalawa? For example, no? May dumating sa iyo eyes na pasyente. Yeah, di ba? Takot naalala ko yung kwento mo before, di ba? ENT ka, takot ka dun sa COVID kasi nga nasa iyo yun yung tinitingnan mo di ba? Yun yung tinitingnan mong part ng katawan So kapag nilapitan ka ng taong may COVID, sinong mahahawa sa inyo? Ikaw ba mahahawa sa COVID o yung may COVID ang mahahawa ng good health mo? Di ba? Siyempre yung COVID, ikaw mahahawa sa COVID kasi hindi naman nakakahawa yung good health Ang nakakahawa yung virus. Di ba? Wala namang magkakalat ka ng good health Walang ganun Ang mahahawa lang ang makakahawa lang yung taong may virus. Pero pansinin mo sa story na to, iba to. Iba yung nangyari dito. Yung may sakit ang nahawa sa walang sakit.
Saan ka nakita ng ganun? Hinawakan na may COVID, yung walang COVID, ang nahawa yung may COVID. Nawala bigla yung COVID niya dahil nakahawak siya doon sa walang COVID. Imposible yun. Baligtad yun, no? At dito pinakita natin sa miracle, pinakita ni God sa miracle na to, no? That only Jesus can do that exchange. Ito ang tinatawag nating the divine exchange, no? At makikita natin ang greatest exchange na to, dinisplay to ni Jesus, walang iba kundi sa cross. Dahil sa cross, yung kasalanan ng tao, pinalitan ng Diyos, hindi ng kamatayan, kundi buhay na walang hanggan. Ang tindi niyang exchange na yan. Sabi sa Romans, no, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Alam niyo, before the time of Jesus, no, pag inamin mo sa isang hari, sa isang king, nakalaban ka niya, you are an enemy of his kingdom. Anong kapalit nun? Death. Sigurado yun. Execution ang haharap sa'yo. Sigurado yun. Walang ano yun, walang pardon na may experience. Kaya, spiritually speaking, may kasam yung Holy God at ang isang sinful man tulad natin. No? Dahil ang kabayaran ng kasalanan natin ay kamatayan. Pero kakaiba itong naging exchange dito. Dahil sa crucifixion, no, sabi dito sa Romans, pag inamin mo sa Diyos na makasalanan ka, na hindi ka righteous and you're an enemy of God, ano daw kapalit? Death? Death ba? Hindi eh. Ang kapalit, eternal life. Nakatanggap ka pa ng gift. And it's all because of Jesus, no? Only Jesus can make that exchange, no? Siya lang ang may kaya niyan, no? Alam nyo, pag naging maliwanag sa atin itong doctrine na to, hindi ka na mag-strive to be right with God. Hindi mo na pipilitin mag-perform sa harap ng Diyos. Instead, you will live a life of surrender. Ibig sabihin, if you struggle any kind of sin, no, yung mga habitual sin, kung nag-struggle ka sa mga ganito, na tingin mo hindi mo kaya magbago, surrender mo yun sa Diyos. Aminin mo sa Kanya na, Lord, mahal na mahal ko itong kasalanan na to. Mahal na mahal ko itong bagay na to. Kahit alam ko kasalanan to, Lord, pero hindi ko kayang bitawan, no? I-offer mo yun sa Diyos. I-offer mo yun. At isang bagay na sigurado ako, no? Pag ginawa mo yun, you will experience immediate healing. Kailangan mo lang maniwala. You need faith. You need faith, no? Kaya sabi ni Jesus sa woman, daughter, your faith has healed you. Go in peace and be freed from your suffering. No? Pag in-offer mo kay Jesus yung kasalanan mo, if you believe that only Jesus can heal you, your faith in Him will free you from your sufferings. Guaranteed yun. No? Huwag mong labanan sa sarili mo yung lakas ng pagbabago. You need Jesus. No? Pero ang ganda na sinabi ni Jesus dito, no? Sabi niya, your faith has healed you. Niliwanag ni Jesus, no? Hindi yung robe, hindi yung clothes ko ang nagpagaling sa'yo. Diba? Mamaya, gupitin mo yan eh. Tapos, ibenta mo sa Quiapo, lagay mo sa wallet mo. Hindi yung robe, no? Yung faith ang nag-heal sa'yo, no? Kumbaga, it's not the wooden cross that gives you salvation. Kahit palibutan mo pa yung bahay mo ng wooden cross, hindi dun yung salvation. Hindi yung manger ang nagbibigay sa atin ng hope and peace. Alam mo, pag pumunta ka ng Israel ngayon, nag-uunahan sila makakuha ng peace of the manger. Pero hindi yun ang nagbibigay sa atin ng hope and peace. No? Gusto nila malaman saan nilibing si Jesus, pero hindi sa tomb mo makukuha yung life. It is your faith in Jesus that will heal you. No? It is Jesus alone. Yun yung may healing. No? Di ba? Pero pansinin nyo pansinin nyo. Naalala niyo ba yung story kanina? Before dumating to woman. Ano ba yung story kanina? Saan papunta si Jesus? Saan papunta si Jesus kanina? Magpapagaling ng daughter. Magpapagaling, di ba? May lakad siya eh. Papunta siya sa anak ni Jairus. Di ba? Alam niyo, nung pine-prepare ko tong message na to, na-imagine ko si Jairus. Parang, Lord, ba't ka huminto? Di ba? Yung anak ko, Lord, nag-aagaw buhay. Alam mo namang kailangan ko yung every minute mo, Lord. Nagmamadali ako, tapos bigla kang hihinto. Tipong nung nagtanong si Jesus ng who touched my robe,
Siguro si Jairus, sinasabi niya, Lord, ako na, ako na, ako na, ako na yung humawak, maglakad ka lang, no? Alam mo yung feeling na to, no? Na ikaw nagmamadali ka sa isang bagay, pero si God hindi. Alam mo yung may deadline yung pinagpipray mo. Sobrang malaking factor yung time. Pero pag titingnan mo si God, no? Nagpapagaling siya sa paligid, pero ikaw parang hindi kanya pinapansin. Para kay Jairus, sobrang importante sa kanya yung bawat minuto, no? Kasi alam niyang pag hindi mapagaling ni Jesus yung anak niya, pwede nang mamatay yung anak niya. Nag-aagaw buhay yung anak niya. So grabe na siguro yung takot na bumabalot kay Jairus, no? Pero tingnan mo si Jesus, humihinto-hinto pa. Diba? Sa tingin mo, kaya ba ng faith mo yung ganyan? Aasa ka pa din ba kay Jesus o bibitaw ka na, no? Titigil ka na ba magdasal? Titigil ka na ba mag Sunday service? O alam mo 'yon? O aasa ka pa din, no? Pero paano kung yung pinagdadasal mo hindi nangyari? Paano kung yung ang tagal-tagal mo, naging faithful ka naman sa kanya eh. Sumusunod ka eh. Sabi mo, Lord, sumunod ako sa'yo, sumusunod naman ako. Lahat ng pinapagawa mo, ginagawa ko. Pero pagdating sa dulo, yung kinakatakot mong mangyari, yun mismo yung nangyari. Aasa ka pa din ba? At ito yung masakit na part. Dahil yung kinakatakot ni Jairus na mangyari sa anak niya, yun mismo yung nangyari. Sabi sa verse 35, while Jesus was still speaking, some people came from the house of Jairus. Ano sabi ng mga servants to mga to? Ano sabi? Your daughter is dead. Why bother the teacher anymore? Ito yung kinakatakot ni Jairus na mangyari. At nangyari nga. Kahit na binigay niya lahat ng tiwala niya kay Jesus, namatay pa din yung anak niya, no? Sobrang sakit ng ganyang experience, no? Sumunod ka naman, nagtiwala ka naman, hindi ka naman bumitaw, pero ano nangyari? Di ba? Yung tipong binigay mo yung buong tiwala mo kay Jesus, pero yung bagay na kinakatakot mo mangyari, yun mismo. Tapos makikita mo si Jesus na may kausap pang ibang tao. Di ba? Yung pakiramdam mo na pabayaan ka niya, parang he promised healing, sasamahan ka raw niya, but along the way, parang nakalimutan ka niya. Ang sakit niyan. No? Kaya sobrang importante na marinig natin ano yung sasabihin ni Jesus kay Jairus. Kung nandiyan ka sa sitwasyon na yan, o kaya naman sa future may experience mo yan, ito ang kailangan nating tandaan. Sabi ni Jesus kay Jairus, overhearing what they said, ano sabi ni Jesus? Don't be afraid. Jairus, don't be afraid. Just believe. Nung narinig ni Jesus, no, kausap ni Jairus yung mga servants niya, siguro napabagsak si Jairus sa kinatatayuan niya. Alam mo yung siguro napaluhod siya or napapikit na lang. Alam mo yung feeling ko parang sumusuntok-suntok siya sa lupa. Balot na siya ng takot. Parang wala na yung anak ko. Diba? Pero yung sabi ni Jesus, Jairus, don't be afraid. Just believe. No? Alam mo yung word na just, ang ganda niyan sa Greek word. No? Yung ginamit nilang word sa just, ang literal meaning niya is continue. So parang sinasabi ni Jesus, continue believing. No? Binigay mo sa akin yung tiwala mo kanina, huwag kang bibitaw ngayon, Jairus. Continue trusting me. No? Kung hindi totoo yung faith ni Jairus sa mga oras na yan, baka umuwi na yan. No? Umuwi ng galit na galit yan. Baka iniwan na niya si Jesus. No? Dati may pinagdadasal ako sa Diyos. No? Tapos hindi niya binigay. In fact, kabaliktaran yung nangyari. Sabi ko, hindi ako galit sa iyo, Lord. Hindi ako nagtatampo. Pero ano ginawa ko ng time na yon? Tumigil ako sa daily devotion ko. Tumigil ako mattend sa D-group ko. Years yun years akong tumigil. Hindi na ako nagdadasal. Kasi in reality, feeling ko, binitawan ako ni Jesus. Nagtampo talaga ako. Hindi ko lang sinasabi. No? Pero ano sabi ni Jesus kay Jairus? Just believe. Continue believing. Huwag kang bibitaw. Huwag mong bibitawan yung faith. So yun ang ginawa ni Jairus. No? Sinama pa din niya si Jesus sa anak niya. So tumuloy sila ng lakad at pagdating nila sa bahay ni Jairus, pinuntahan ni Jesus yung dead body ng daughter ni Jairus. Sabi niya sa verse 37, he did not let anyone follow him except Peter, James, and John, the brother of James. When they came to the home of the synagogue leader, Jesus saw a commotion when people crying and wailing loudly. No? So hindi niya sinama lahat ng apostles niya, pinili lang niya Peter, James, and John. Ito lang. Ibig sabihin, secret itong
miracle na to. Hindi katulad kay Lazarus, nakita ng lahat. Ito, sikreto lang, no? Pagdating nila ng bahay, nakita nila nag-iiyakan yung mga tao. Sabi, he went in and said to them, why all this commotion and wailing? The child is not dead, sabi ni Jesus, but asleep. Natutulog lang yan. Tapos, they laughed at him, no? Nagtawanan sila. No? Ito yung picture na ano no? Iba yung nakikita ni Jesus sa nakikita ng tao. Meron siya nakikita, pero hindi ito nakikita ng mga tao. Para kay Jesus, alam ko, bubuhayin ko yan. In a little while, bubuhayin ko yan. Pero para sa mga tao, imposible yun. So nagtatawanan sila. No? Kaya natural, hindi sila maniniwala. No? Kasi they are all blind. Hindi nila nakikita yung power ni Jesus. Hindi nila alam yung kayang gawin ni Jesus. No? Kaya ano ginawa ni Jesus? Pinalabas niya lahat ng tao sa room. After he put them all out, he took the child's father and mother and the disciples who were with him and went in where the child was. Verse 41, he took her by the hand and said to her, Talita koum, Talita koum. Ano raw ibig sabihin nun? Little girl, I say to you, get up. So ano nangyari? Immediately, ano naman yung immediate healing, no? Immediately, the girl stood up and began to walk around. She was 12 years old. At this, they were completely astonished. He gave strict orders not to let anyone know about this and told them to give her something to eat. Again, we saw an immediate healing, no? Sa voice lang ni Jesus, sa voice lang. He brought a dead person to life, no? So, question natin ngayong gabi, no? How well do you trust Jesus? No? Kumusta yung faith natin sa Kanya? No? Tonight, nakita natin, hindi lang yung power niya, pero pati yung heart ni Jesus. No? He wants to save us. No? Nandun yung heart niya. Gusto niya tayong pagalingin. Gusto niya tayong iahon dun sa pain, doon sa sufferings natin. Yun yung heart talaga niya. Pero, we need faith. We need faith. We need unwavering faith, no? Kailangan magtiwala tayo sa Kanya doon sa proseso na yun, no? At pag ginawa mo yun, God will honor your faith.